Pelicans announcer bumaliktad at kumampi kay Curry dahil sa galing. Luka, pambihira ang performance. Shai Gilgeous-Alexander at Lillard stand out. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Si Luka Doncic ay nagtala ng 35 na puntos, 12 rebounds at 12 assists, habang si Derrick Jones Jr. ay nagdagdag ng 22 na puntos habang nananatiling hindi pa natatalo ang Dallas Mavericks sa pamamagitan ng 125-110 na panalo laban sa Memphis Grizzlies noong Lunes ng gabi. Nagdagdag naman si Tim Hardaway Jr. ng 21 points para sa Dallas at 51 points naman ang naitala ni Grant Williams. Si Doncic na nagtala ng 49 points noong Biyernes sa panalo ng 125-120 laban sa Brooklyn Nets, siya ngayon ay nagtala ng kanyang ika-58 career triple-double. Pinangunahan naman ni Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. ang Memphis na parihong may 30 na points. Nakuha ni Jackson ang 9 na rebounds, si Marcus Smart ay nagtapos din ng may 23 points bago ma-fouled out sa laro. Ang Grizzlies ngayon ay may record na 0-4 na siyang unang pagkakataon na natalo ang Memphis sa kanilang unang 4 na laro sa isang season mula noong 2004. Patuloy na naglalaro ang Memphis ng kulang sa mga players dahil sa mga injuries sa kanilang frontline at ang 25-game suspension ng kanilang pinakamataas na scorer noong nakaraang taon na si Ja Morant. Samantala, si Kyrie Irving ang starting guard ng Mavs ay hindi din nakapaglaro dahil sa kanyang left foot sprain. Ipinakita naman ni Doncic ang kanyang kahalagahan sa first half ng laro kung saan mayroon siyang 22 points. Ang Mavericks ay nanguna ng 67-61 sa dulo ng unang half sa tulong ng kanilang 15 out of 26 na tres na tinira. Ipinagpatuloy ito sa ikatlong quarter habang pinalawak ng Mavericks ang kanilang abante patungo sa 11 na puntos, na patuloy na tumitira ng higit sa 50% mula sa field at sa mga 3-point range. Nakamit ng Dallas ang 17 puntos na lead sa ika-4 na quarter. Nag-ambisyon ang Memphis na bumawi sa huling bahagi ng laro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 11 na sunod-sunod na puntos, kabilang na dito ang 3 3-pointers. At ngunit, dahil sa inside basket ni Josh Green at isa pang 3-pointer mula kay Doncic, ay napalawak ang lead ng Dallas patungo sa double digit, kung saan nanalo ang Dallas Mavericks sa score na 125-110. Sa kabilang banda naman, si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 32 points upang matulungan ang Oklahoma City Thunder na talunin ang Detroit Pistons sa score na 124-112 noong Lunes ng gabi. Si Gilgeous-Alexander na siyang isang first-team All-NBA selection noong nakaraang season ay nagtala ng 11 sa 23 field goals at may 9 na rebounds. Bumawi siya matapos magtala ng 7 na puntos sa 2 for 16 shooting noong linggo sa pagkatalo sa Denver Nuggets sa score na 128-95. Si Josh Giddey ay nagtala ng 21 points, kung saan 17 dito ay nakuha niya sa ikalawang kalahati ng laro. At nagdagdag si Jalen Williams ng 19 points para sa Oklahoma City. Si Jaden Ivey ay nagtala ng 21 points mula sa bench para sa Detroit. Si Cade Cunningham naman ay nagtala ng 17 points para sa 5 for 15 shooting at ang rookie na si Ausar Thompson ay nag-ambag ng 15 points at 10 rebounds para sa Pistons. Pasok naman ang 3 3-pointers ni Chet Holmgren ng OKC sa unang quarter upang tulungan ang Thunder na kunin ang 33-21 na scoring lead. Sa pagtatapos ng unang half, ang OKC ay mayroong 59-47 na lamang dahil sa 18 na puntos, 6 na rebounds at 4 na assist ni Gilgeous-Alexander. Bago mag-halftime, naipanatili ng Thunder ang 35.4% na shooting ng Detroit. Sa ikatlong quarter, nag-ambag si Gilgeous-Alexander ng 10 na points. Kasama na dito ang isang two-handed dunk laban kay Jaden Ivey at Joe Harris sa huling minuto ng period. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, ang Oklahoma City ay may 91-79 na lead.
Nagsimula ang Thunder ng final period na may 8-3 na run. Kabilang dito ang mga 3-pointers ni Ousmane Dieng at Williams, kung saan ang pinakamalaking abante ng Thunder ay umabot sa 21 na points. At sa susunod na balita, si Giannis Antetokounmpo ay nagtala ng 33 points. Dinagdagan naman ni Damian Lillard ng 25 points at binuo ng Milwaukee Bucks ang 25 na puntos na lead bago tinalo ang Miami Heat sa score na 122-114 noong Lunes ng gabi. Ang Heat ay naglaro na wala ang 2 beses na All-Star na center na si Bam Adebayo, na nasaktan ang kanyang balakang noong Sabado sa pagkatalo sa Minnesota. Si Tyler Hero naman ang nanguna sa puntos para sa Heat na may score na 35 points. Ang laro na ito ay nagdala ng higit pang kakaibang interes kaysa sa mga karaniwang laro dahil sa mga koneksyon sa postseason at off-season ng dalawang kupunan na ito. Ang Heat ay tinalo ang top-seeded na Bucks noong nakaraang playoffs, kung saan sila ay nanalo sa kanilang first round series sa 5 laro. Ang Heat ay tuluyang nakarating mula sa play-in round patungo sa NBA Finals. Samantala, ang mga Bucks ay nag-respond sa upset na ito sa pamamagitan ng pagtanggal kay Coach Mike Budenholzer at pagpapalit sa kanya kay dating assistant coach ng Toronto Raptors na si Adrian Griffin. Ang Milwaukee ay nagsagawa ng biggest move ng off-season sa pamamagitan ng pagkuha kay Damian Lillard na siyang 7-time All-NBA guard na unang humiling na maglaro para sa Heat nang siya ay nag-request ng trade mula Portland Trail Blazers. Nagrally ang Heat sa pagtatapos ng laro upang mapanatiling malapit ang agwat ng scores sa kanilang laban noong Lunes. Ang Heat ay gumawa ng run na ito sa fourth quarter na kasama ang playoff hero na si Jimmy Butler at karamihan ng kanilang iba pang starters na nasa bench. Matapos mahulog sa 103-78 sa loob ng mas mababa sa 10.5 na minuto, ibinaba ng Miami ang lamang sa single digits. Isang jumper ni Duncan Robinson ang nagpabawas ng lamang sa 115-109 na may 1 minute and 22 seconds na natitira. Si Antetokounmpo ay nagdala ng isang 3-point play na may 1 minute and 16 seconds na natitira at hindi na bumaba ang lead ng Bucks ng higit sa 6 na puntos mula noon sa natitirang bahagi ng laro. At sa panghuling balita, si Stephen Curry ay nagtala ng 42 points sa loob ng 30 minutes at nananatiling hindi pa natatalo sa kanilang mga road games ang Golden State Warriors sa pamamagitan na 130-102 na panalo laban sa New Orleans Pelicans noong Lunes ng gabi. Nagdagdag si Chris Paul ng 13 points mula sa bench na nanguna sa 13-1 na run ng Golden State sa dulo ng third quarter na nagbigay ng 98-78 na lead sa Warriors. Tinulungan ni Zion Williamson ang New Orleans na manatiling malapit ang abante ng Warriors sa unang half. Ngunit siya ay na-foul trouble sa third quarter at natapos na may 19 points para sa Pelicans na natalo para sa unang pagkakataon ngayong season matapos ang 2 sunod-sunod na panalo. Si Curry ay naglaro sa New Orleans para sa unang pagkakataon sa mahigit 2 taon dahil sa kombinasyon ng mga injury at 2 nakatakdang gabi na pahinga noong nakaraang season. Agad niyang pinasimulan ang laro sa unang 4 minutes at 2 seconds ng laro na mayroong 11 points. Hey! Gusto niyo siyang makita, New Orleans, sigaw ni Todd Graffagnini, ang radio play-by-play announcer ng Pelicans. Habang pumasok ang isa sa mga malalayong tres ni Curry sa simula, sabi niya, mag-ingat ka sa mga bagay na nais mo. Si Curry ay nakagawa ng 7 na tres mula sa 13 attempts. Pasok ang 15 sa 22 overall shooting attempt at 5 to 7 sa free throws. Nang tumama ang kanyang ika-6 na tres mula sa 29 feet, naglabasan ang mga pagkamangha ng mga tao. Nag-ambag ng 19 points si CJ McCollum para sa New Orleans at 12 points naman ang inambag ni rookie Jordan Hawkins. Si Golden State guard Klay Thompson at ang wing ng Pelican na si Brandon Ingram ay na-dismiss mula sa laro bago ito mag-umpisa dahil sa right knee soreness. Kaya, ibinigay ni Coach Steve Kerr ang ika-15 career start kay Moses Moody. Ano ang inyong masasabi ukol sa mga pangyayaring ito? Comment down below kung ano ang inyong mga opinyon.